Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Barzaga, question ang matinding pagdepensa ni Garin kay Luistro. Nagbigay ng reaction si ex-Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa naging depensa ni House Deputy Speaker Janet Garin kay Lead House Prosecutor Gilbert Luistro kaugnay ng mga memes tungkol sa namuong laway nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, question ni Barzaga kung bakit umano labis ang depensa ni Garin kay Luistro. Ito ang post ni Barzaga. Bakit sobrang defensive ni Garin kay Tulo laway sa impeachment? Naturukan ba siya ng dingbak siya? Grabe patama Talagang very witty. Napakagaling patutsada itong si ex-congressman Barzaga. Nauna nito, sinabi ni Garin na hindi dapat kutyain si Luistro dahil sa paglalaway na aniya normal na proseso ng katawan at walang kaugnayan sa pagsisinungaling. Sabi ni Garin, kailangan bang pagtawanan yun? No, it's actually bullying. Iginit din ni Garin na lahat ng tao may laway at wala umanong medical na batayan ang pag-uugnay sa paglalaway o sipon sa pagsisinungaling. Ang pahayag ni Barzaga ay lumabas bilang reaksyon sa naging depensa ni Garin at nagdagdag sa nagpapatuloy na palitan ng opinion sa social media kaugnay ng issue. Ako rin Siyado akong nagtaka bakit nag-press con talaga ang mga House of Representatives kahapon. Nang dahil lang sa sipon ni Atty. Ligutan at laway ni Luistro. To me, ang pagkakaintindi ko doon is nasaktan sila. Natatalo sila sa Court of Public Opinion kaya kailangan nilang dumipensa. sa dami pa naman ng nambas sa kanila. Pati nga si Atty. Ligutan nagreklamo na bakit nagtre-trending ako nang dahil lang sa aking sipon. Yan na po ang power ng social media. O yun, laway man lang dito Bakit nagtre-trending si Luistro? So, ngayon ko na-realize yung power ng social media, no? Maapektuhan sila. Sample, ang Pangulong Marcos Jr. last year, nung meron siyang pahayag tungkol sa madilim daw ang kinabukasan ng bansa kung babalik ang Duterte administrasyon at maliwanag ang kinabukasan kung bubutuhan ng taong bayan ang alyansa, pinutakti ng netizens ang official Facebook page ng Pangulo kasi halos 1 milyon ang laugh emoji at naapektuhan ng palasyo. Tinanggal nila yung feature doon sa Facebook page ng Pangulo na mabibilang mo yung nagre-react ng laugh angry. Tinanggal nila It's only now na ibinalik. Bakit? Kasi nakabuo na sila ng maraming troll farms. Every time na mag-post ang Pangulo, automatic na doon nagre-react ng love, ng heart. So, napaka-powerful po ang social media. Kaya, anong lesson dito? Gagawa ka ng mabuti, magtre-trending ka, pupurihin ka sa social media. Gagawa ka ng hindi maganda, ayun, magtre-trending ka rin. Puputaktihin ka ng meme, batikos, laugh, angry emoji. So, simple lang. Gawin natin kung ano ang tama. O bakit? Konting laway lang, nagre-react ang taong bayan. Dahil nagagalit ng taong bayan sa ginagawa ninyo dyan sa Kongreso. Tapos, mananawagan kayo na ihinto nyo na, hindi nyo mapahinto. Karapatan yan ng taong bayan sa isang democratic country. Maalala ko tuloy si Atty. Regal Oliva na nagpaliwanag yung tungkol kay Claire Castro. Kasi humihingi na ng tulong si Auntie Claire daw sa DFA para ma-deport yung mga Pilipino na nang kuyog, nagsigaw-sigaw sa kanya. Paliwanag ni Atty. Oliva is iba yung offended, iba yung violated. So yung pagsigaw-sigaw ng mga Pinoy kay Auntie Claire sa offended, nasaktan si Auntie Claire. Normal lang yun. Kaya lang, may na-violate bang batas? Wala.
That's part of freedom of expression. At sa Canada, strictly guaranteed, protected ang freedom of expression. So, dito rin sa ating bansa, ganyan din. Part of democracy, yung freedom of expression, yung batikusin, kotyain, parte yan. Kaya wag na kayong mag-react na itigil nyo na. That's bullying. Simple lang, gagawa kayo ng maganda. At pag natutuwa ang taong bayan, kahit ilang laway pa yan, pwedeng hindi napapansinin ng taong bayan yan. So, sa social media. Kasi ang mas nakikita, yung magandang ginagawa. Eh, paano ngayon? Maleta issue, flood control issue, wala na nakalimutan na. Impeachment naman lang ang pinag-uusapan. Kaya, yung pangungutya, it's just one way para mga netizens mailabas nila ang saloobin nila. Kagaya din doon sa Canada, nung natimingan ng mga Pinoys doon, nandyan sa Anticlar, yun na, pagkakataon na yan, sigaw na yan, pangit ka, sinungaling ka, kung ano-ano. Again, that's part of democracy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.